Kabayan, sa larangan ng paghahayupan, pag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayop, ang isang halos hindi na pag-uukulan ng pansin ng maraming Pilipino ay ang pag-aalaga at pagpaparami ng mga livestock na tulad ng kalabaw. Mabuti pa ang baka, kabayan, na bibigyan ng halaga para sa produksyon ng karne. Subalit kung mababalikan natin ang ukol sa baka, nahuhuli din sa prioridad ng mga nais na mag-alaga ng hayop. Ang dahilan, mabagal sa produksyon. Isa lamang na baka ang nakukuha sa mga palahiin sa loob ng isang taon, kabayan. At maraming taon ang bibilangin para ito'y mapakinabangan. Kung kaya't wala sa isipan ng maraming mga nasa pananakahan ang nasabing mga proyekto. Ganyan din ang kalabaw, kabayan. Isang kalabaw sa bawat panganganak sa loob ng isang taon. Bagamat hindi gaanong magastos sa pagkain, matagal pakinabangan. Sa ngayon, may mga programa ang mga dalubhasa sa produksyon ng gatas ng kalabaw. Kung tawagin, Dairy Buffalo Production. Ano po ang mga panuntunan para makapagpili po kayo ng mga miyembro dito po sa inyong barangay? Lagi po namin batas namin sa lahat po ng aming mga kasali, ayun pong may alaga na kalabaw. Okay. Yun po, ang aming isang batas namin sa aming samahan. Ano pa? Saka po yung mayroon pong 100 square meter na tataman po ng damo. 100 square meter po. 1,000 square meter. 1,000 square meters para po sa kanyang Para sa kanyang range. pagkain. Pastulan. Opo. Okay. Kinakailangan ba talagang tunay na magsasaka? Ay, okay po. Talagang yung dapat po yung sadya sanay na mag-alaga ng kalabaw. Ganon. Opo. Dito ba sa inyo sa Mavalor, maraming kalabaw pa rin? Okay po. Kaya kami po isa sa isang barangay na napili dito sa aming bayan ng Rosario. And dito po sa nasabing negosyo at hanap buhay, ano po, proyekto, yung bang mga kababayan po natin sa iba't ibang mga barangay at saka dito rin po sa inyong lugar, hindi ba sila nananaglihi na bakit sila lang sa Mavalor at hindi kami maisama? Sa totoo lang po, ay sa 48 barangay dito po sa Rosario, ay kami po kinahilian dahil sa kung bakit daw po kami ay nabiyaan ng gatasang ito na aming pinakinabangan sa ngayon. Ito ba ay dahil sa chairman? Ay hindi po, sa local government po ng saan po, sa diyan po sa Rosario, yung mga sa Pero Mayor, bakit pinili po ang Mavalor? ay kami po masisipag po kami at kami po ay isa sa isa na kami po ay napili nila dahil sa kami po ay yung malaki na po ang lahi namin kalabaw. At nitong mga nakalipas na panahon, sumilip ang ating alamin ukol naman sa pagpapalahi ng mga kalabaw. Ang pag-asa, mapaganda ang lahi ng kalabaw sa Pilipinas. Ito po yung field tank na mayroon po siyang frozen semen o yung Capricia sa negative 196 degrees na kung saan yun po yung temperatura ng liquid nitrogen. At ito ang i-inseminate dito manggagaling, ano? Nanggaling na ito sa Digdig, Karanglan. Yun po yung ating bull farm sa Digdig, Karanglan. Ano itong dala mo dito? Ano yan? Ano po yan? Yan po yung, diyan po itataw yung semen na Bakit? Ano to? Malamig masyado, no? Kinakailangan. 196 po. Ito po yung towing jars na kung saan natin parang itotow or i-defrost yung ating similya. Meron po siyang required na temperature from 38 to 40 degrees. Yun po yung ating upang buhayin o gisingin yung natutulog na similya. Tulog, no? Ayan po yung tinatawag nating AI gun or AI catheter. Catheter, okay. Mhm. At yan ang kanyang ipakikita. Mula sa field tank, so nakalagay po siya sa canister o yung goblets, then ayan po ang inilagay na natin sa towing box. Maliit lang pala yung konti. Maliit lang po yan, 0.5 mm. Mga gaano karami, June, ang tinataglay no na mga cells ba yon? Cells? Po yung mga sperm na umahalos sa 50 million ang bilang. Tapos di ba yan sabi magiging pares-pares, nagmamatch yan, hindi naman lahat yan nagkakabuo-buo, no?
Ang Namimili rin sila, no? yun pong iba, meron pong namamatay. Meron din pong humihina na kaya basta ang mini-maintain po nating quality dito ay hindi bababa sa 30% yung paggalaw o yung motility ng similya. How much percent ang failure nito, palya, sa kalabaw? Sa natural, umaabot po ang conception rate natin ng sa natural estrus, umaabot po siya ng mga 60%. Pero meron tayong mga induced estrus din or synchronized na hanggang 30% lang po. Ganon. Po. Ano ang mas mas matagumpay, sa baboy o sa kalabaw? Sa karanasan mo, ha? Sa ngayon po ay mas matagumpay ang baboy dahil halos buong Pilipinas na o talagang commercialized na po ang pagsisimilya ng baboy. Sa ngayon po ay unti-unti po namin itong ikino-commercialize sa pamamagitan po ng ating mga dinidevelop na village-based AI technicians. Bagamat malaking pondo ang naibigay sa pagpapagawa ng mga facilities para sa produksyon ng kalabaw, hanggang sa ngayon ay mabagal pa rin ang galaw ng nasabing proyekto sa pag-aalaga nito. Wala pa rin sa isipan ng maraming magsasaka na ang nais ay mabilis na takbo ng mga proyekto at kita sa kanilang gawain. Kaya't nananaig ang mga proyektong nasa pagtatanim, pag-aalaga ng ibang hayop at ibon at marami pang iba. Ito ang tunay na larawan sa pananakahan at pangisdaan sa Pilipinas, kabayan, na dapat pag-isipang mabuti ng mga kinaukulan. Ang lahat ng ito, kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mapulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Abik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya, kabayan, isang alagain naman na umaani ng pagtangkilik ng maraming nasa larangan ng pag-aalaga ng mga hayop. Hog raising, kabayan, sa ating dagdag kaalaman pagkalipas lamang ng ilang sandali. Do you want to learn advanced meat processing? In GSK Gabayan sa Kabuhayan, there are 5 recipes that you can learn. Morcon, corned beef, Canton sausage, cordon bleu, and beef tapa. Join our advanced meat processing seminar. Para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-7454 o mag-text sa
0908-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo kabayan, hindi tulad ng sabaka at kalabaw, ang isang uri ng hayop na nasa isipan ng mga nasa pananakahan ay ang pag-aalaga ng baboy. Itim, native o imported o puti. Dahilan, mabilis na pagkakitaan. Hindi matagal na panahon ng kailangan para makinabang. Mula sa inahin, sa produksyon ng mga biik, pagpapalaki, pagbibenta ng mga ito, produksyon ng karne kapag nakatay, at sa pagpoproseso nito, may kita at negosyo. Kaya marami ang nag-aalaga at nakikinabang. Sa simula't sapul, ito na ang tanging nagiging kasama sa kampanya ng ating palatuntunan, Hog Raising Kabayan. Ito ano to, mga walang lahi pa to, talagang pure durok to. Oh, pure durok to. Pure. And anong magiging role nito pagka lumaki-laki na sila ng kaunti? Well, sila ang replacement herd namin yan. Pinapasok namin sa replacement namin para yung production namin ng pure durok boars tuloy-tuloy. At saka yung pagkakailangan naman namin ng pit-train durok, ito kinocross naman natin to sa yung mga pit-train boars na lumabas kanina, i-cross din namin dito. Sa ibang bansa, how do they select the best type of durok na kagaya yung sinabi mo, specially designed para sa John and John Farm? Ito, mapapansin mo, hindi sila masyadong matatangkad. Halos maliliit yung maiksi yung mga pata. Alam mo, sa merkado ng Pilipinas, gusto nila hindi matangkad yung baboy. Kung tumangkad man, dapat may laman. Makikita mo, may puro laman yung likod nila. Makikita mo, mahaba din yung katawan. Magaang kumilos, maluluwag yung katawan, pero nandun yung muscle. Nandun din yung mga teats nila, at least minimum 12. Tsaka matitibay yung paa. Pagka ginawang inahin to, nanganak, anong gagawin? Yung barako, binebenta namin as terminal boar, pure durok boars. Yung mga babae naman, yung mga outstanding talaga, yung top 3%, yun ang ginagawa namin, replacement para sa sarili namin. Tapos yung hindi mapipili, Yung hindi mapipili, tutuloy sa meat shop nila Christine tsaka ni Charles. palengke. Sa palengke. Okay. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung feed brew ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila.
talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Abik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Ang isusunod po natin kabayan ay mga kasagutan sa mga hiling at katanungan sa Q&A pagkalipas lamang ng ilang minuto. Do you want to learn advanced meat processing? In GSK Gabayan sa Kabuhayan, there are 5 recipes that you can learn. More corned beef, Canton sausage, cordon bleu, and beef tapa. Join our advanced meat processing seminar. Para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay kabayan, balik po tayo sa ating palatuntunan. Ang ilang kasagutan po natin sa mga tanong ay ukol naman sa mga sumusunod. Unahin natin ang ukol sa iba't ibang uri ng tilapia mula kay Ginoong Mario Madlansakay ng Tondo at Marulas. Marami na pong lumabas na lahi o mga strain ng tilapia tulad po ng Fast, Nilotica, Israel at marami pang iba. Ang mga ito ay makukuha po ninyo sa mga sentro ng pag-aalaga ng isda, pangisdaan, tulad ng sa CLSU at Blue Bay sa Muñoz, Nueva Ecija, at sa mga sentro sa Los Baños, Laguna at Santo Domingo sa Bai, Laguna, at iba't ibang mga sentro ng pangisdaan sa mga lalawigan. At yung ukol naman sa crayfish kabayan, kung tawagin po natin, hayaan po ninyong mabigyan po natin ng puwang ang nasabing alagain. Ang katanungan kay Ginong Teotimo Marquez ng Rizal. Magpapalabas kami uli ng iba pang mga kaalaman ukol sa crayfish, subalit narito ang isang sample ukol sa nasabing isda. Itong broodstock na yan, itong mother crayfish, may mga baby crayfish sa kanyang swimmerets, yan ay strip natin para makita ng mga viewers kung how they look like when they are, kumbaga sa firstborn. Sige, unti-unti. Dahan-dahanin mo lang pare. At very close up ang ginagawa, extreme close up ang ginagawa ni Ray. Ini-strip po niya yung yung nasa, isa sa ilalim niya pare, no? Oo. Itong nasa sa ilalim, ayan lumalabas na yung mga babies, oh. Kitang-kita pare. Oo. Kitang-kita ba? Oo. Ayan, oh. Yung tinatanggal mo na yun, yung ba yun? Oo. And yung mga babies, pagka lumayo na sila sa mother, they're ready for their own na. Nabubuhay na yan. Yung maliliit na yun na ba yun? Oo. May mga paa na siya pare, at saka may mga claws na siya, no? Buo na. Mga ilang ilang linggo na yung mga baby crayfish na yun? I would say about 3 weeks na sila from eggs. Oo. So, ready. As I said before, yung sa ulang, meron silang problema sa post-larval stage, Ito ba pare, pagka-itlog at naroon sa kanilang mga dibdib, tuloy-tuloy na yan sa paglaki? Yeah, walang problem ito dahil malalaki ang eggs nito kaya hindi na kailangan to go through the hatchery phase.
Alam po ninyo, nasa linya po yan ng aquarium fishes at sa ibang bansa, table fish, ang crayfish o crawfish kabayan. Mayroon na ring mga restaurant sa Pilipinas na nagbebenta po ng crayfish na parang shrimp o prawn po ang dating. Q&A kabayan, mula sa palatuntunan ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Ka Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin kabayan ay ang ukol naman sa mga livelihood seminars ng ating alamin sa GSK, Gabayan sa Kabuhayan, pagkalipas lamang ng ilang sandali. Do you want to learn advanced meat processing? In GSK Gabayan sa Kabuhayan, there are 5 recipes that you can learn. More corned beef, Canton sausage, cordon bleu, and beef tapa. Join our advanced meat processing seminar. Para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo, ang mga livelihood seminar ng ating alamin sa GSK ay bahagi po ng mga adhikain ng ating alamin na tumulong sa pagbibigay ng mga kaalaman para magkaroon ng gabay ang mga nanonood ng ating alamin sa YouTube sa paghahanap ng mapagkakakitaan, tulad ng aming ipakikita sa araw na ito. Extenders, TVP, isolate carrageenan. Tapos C, yung natin, seasonings, pangatlo, curing mix, extenders, seasonings. Ang seasonings yun yung mga pampasarap na. Andun na lahat yung asukal. Tayo naghahalo ng lumpiang Shanghai, di ba? Isang planggana lang tayo. Ngayon, gagamit tayo 3 planggana. 3 container. Hiwa-hiwalay po siya. So, ang natin una, C1. So, dapat po lahat nakasukat. Hindi po ba sinisipyan? 1 table, phosphate. Kaya man pag gumawa kayo pang bahay, sunod-sunod nyo siya para hindi magulo. Tapos, pag may ingredients kayo, kailangan ng lalagyan nyo malabo
Hindi yung transparent kasi maano sa sunlight, madaling ano. Tsaka ingredients natin, good for 2 years ang expiration, huwag lang mabasa. Isang ganito lang. Pwede din half lang ma'am pag ano, commercial para makadalawa ka. Yan, chorizo. Sunod-sunod mo na lang siya ma'am. Chorizo. Pickle release, yung parang tatag. Pickle release. Onion. Chop. Fresh. Tapos, yan. Footlong or Vienna sausage. Mas maganda footlong po. Carrots. Kung mura po carrots, damihan nyo pwede lang. Hindi naman magbabago lasa niya. Kasi ano naman yan. Tapos, ito po maganda. Green and red para pag inano mo siya, in-slice, maganda. Tsaka pag mura. Tapos raisin. Yan, kompleto na carrots din. Bell pepper, cheese. Ito cheese. Cheese. Ay, idagdag niyo po, meat enhancer, 1/2 teaspoon. Enhancer po. Umattend ako ng seminar na ito dahil gusto kong matutunan na yung paggagawa ng mga sa siomai, hamburger patties, embutido, tsaka yung iba pang mga mapagkakakitaan na homemade business baga. Ika nga. So far, napakaganda, very educational, tsaka ayun, yung pagiging self-reliant as an entrepreneur, talagang dito magsisimula kasi maganda talaga ang pagdating sa pagkita kasi nga food business, so araw-araw siyang kinukonsumo ng tao eh. Nalaman ko itong seminar na to sa ating alamin sa TV, tapos sa YouTube na rin, meron na rin. So, tsaka sa Facebook, but unang-una talaga sa TV, oo. Iniimbitahan ko po kayo na pumunta dito sa Gabay sa Kabuhayan ni Ka Jerry Geronimo. Alam po ninyo kabayan, sa mga naipalabas naming mga demonstration ukol sa mga livelihood project ng GSK, marami na pong nakinabang at ngayon ay may mga negosyo ng pinatatakbo. Sa bake shop operation, processing ng isda, hog raising, tilapia production, candle making at marami pang iba. Kayo rin kabayan, pwedeng kumita kung may mga kaalamang makukuha at makaka-attend po kayo sa aming mga seminar. Gabayan sa kabuhayan ng ating palatuntunan. Ang isusunod po nating kabayan ay ang ating mga events tulad ng Pulong-Pulong Pangkabuhayan na kasama ang Feed Pro. Mamaya sa ating extension service pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext.
Kabayan, tulad ng mga nagawang pulong-pulong pangkabuhayan ng ating Alamin at FeedPro, ang naganap na event sa lungsod ng Calamba sa Laguna ay nagbunga ng magandang resulta. Una, dahilan sa suportang binigay ng kanilang pamunuang lungsod para sa pagpapalaganap ng pag-aalaga ng baboy sa maayos na paraan, PIGS, na ginagaya na rin ng ibang kumpanya at grupo sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At siyempre, ang naiibang pakaing tulad ng FeedPro na walang halong mga kemikal na makasasama sa mga alagaing baboy at kumakain ng karne. Ang lahat ng ito ay tinangkilik ng Calamba at nagbigay pa ng mga biig para sa mga naroong dumalo. May binanggit kang dispersal, ano? Yes po, meron po. Yan ba pinamimigay ninyo sa mga nag-aalaga ng baboy na nagre-request o namimili kayo ng mga tao na bibigyan? Yun pong ating huling nabiyayaan po ng ating dispersal ay yung mga naging kalahok po or participant po dun sa ating FFS on Sustainable Pig Farming. Nandito po yung karamihan po sa kanila dahil po bilang pong suporta na maipagpatuloy po nila yung, yun nga po, when it comes to organic or natural swine raising. So, sa ngayon po, dahil medyo na 2 years ago po yun na medyo marami pong na-disperse, ang tinututukan po namin ngayon ay yung redispersal, na yung pong mga nakatanggap ay makapagbalik para po magtuloy-tuloy po yung rollover po ng ating programa. May bumalik naman? Marami na pong nakakapagbalik. Nakapagbalik na? Yes. Nasaan yung mga ibinalik? Ang ano po namin kasi ang transfer po ay within the barangays para po less yung stress. So, yun naman pong na-distributan ng mga kalahok ay iba't ibang barangay. May upland po, meron po sa lowland. Pero wala na kayong prende ron sa sa farm ng City Agriculture. For this year po at next year redispersal po muna. Dispersal program po siguro po mga 2019 pa po 'yun siguro. 2000 ano? 19 po. Pero kasi marami po kaming nakalabas ngayon na 'yun po yung tututukan talaga. Pero pwede tayong kumuha ron sa mga dinisperse ninyo na mga biik. Maari naman po, maari po. Ibig sabihin, wala nang matitira dito para sa mga kabayan natin. Pwede po kasi yung mga, actually ang nangyayari po, pag po alam na may i-redisperse na, meron po kaming mga nagpapalista sa office na gusto makapag-alaga. So pinaprioritize po namin yung mga humiling. Okay, so may priority tayo. Okay. Kung sakasakali po, may paraffle kami. Magbibigay ako ng flat screen dito. Yan meron kaming malaking lutuan, di ba? Meron kaming kung ano-ano mga regalo. Kung mahiling ko si Justin sa pamamagitan mo na magparaffle kami ng ilang pirasong biik dito. Pwede ba 'yon? Opo. Hindi lang po. Kasi pag po ang haba naman ng hinga mo. Kasi pag po sa redispersal, hindi ko po hawak kung makakapagbalik ka agad. Ang lang po kasi baka mainip yung taong nabunot. Hindi. Kayo ba mainip? In unison, di ba? Ganito yan. Magpaparaffle tayo. Kukunin namin ng mga pangalan ninyo. Isasubmit natin kay Ma'am Tessa. Tapos si Tessa naman isasubmit sa mayor, di ba? At siyempre, aaprobahan niya ng agriculturist, tapos aaprobahan ng mayor. Depende na lang kung kailan ibibigay. Di ba? Baka naman wala na kayong dalawa ni Justin, wala pa yung baboy. Hindi naman po. Tuloy-tuloy naman po yung redispersal. Okay. Mga ilan kaya na promissory dispersed heads ang pwede mong maibigay ngayon bahagi ng aming raffle? Madahan-dahan na yan, ha? Bali, kasi sa isang recipient po ay... Teka muna. Sa ibang bayan, ang pinakamababa namin ay 7. Dito, ilang barangay kayo? 54.
Kasama dyan. 5 plus 5, 10. Plus 5, plus 5, 10. Okay. Mga ilan ang pwede nating maging bahagi ng promissory natin? Natuto pa rin naman siguro ng ating magiting na mayor, ano? Opo, sa isang recipient po kasi, ang binabahagi po namin ay 2 ulo po. Aba! Ako'y hinihingi lang namin na 1, 2 pala. Hindi, isa na lang. Okay. Ipangako mo lang sa amin dito. Ano na kami, sabi nga, yung pangako ay maganda na, yung pledge maganda na. Kung dumating man niya sa 2018, 2019, mga ilan ang bibigyan? Tessa? Meron po tayong nakaabang na para sa ilang recipients. Agree lang po. Hoy! Anong 4? 4 na recipients po. So, bale, 8 yun. 2 po kasi sa isang recipient. So, 8 po. 8 lang. Yes. Dagdagan mo naman ng kaunti. Oo, dagdagan mo naman ng kaunti. Total, hindi naman natin ibibigay bukas yan eh. Papel lang na maliit, di ba? Isasubmit sa iyo. Basta't meron lang kaming mapapanghawakan, ibinigay ito ni Mayor Justin Chipeco bilang bahagi ng raffle project. Kasi yung FFS, Farm School, Field School, alam po ba ninyo na kami nag-umpisa niyan? Panahon ni Secretary Sebastian. Oo, ninong kami ng Field School ng Agriculture na ipinasa po namin. Ngayon, ninong pa rin ang ating alamin nitong ating pulong-pulong. Okay, mga ilan? 4 po ang sigurado. 4 na recipients pa rin po. Hindi. Ilan ang ipaparaffle natin? Ilang biik? 8 po yun. 8 po. Pero sa isang recipient po kasi 4. Dalawa. Hindi. Pwede na kami sa isang raffle, 1 tao, 1 biik. Okay. Mga ilan? Kamu lahat nakatingin sa atin 2, oh. So, 8 po. 8 lang? Okay. Tessa, ilan? 10 pwede? Sige po, 10 po. Yes, palakpakan! Raffle natin. Okay. Alam po ninyo, tulad ng ating nasabi, ang lungsod ng Calamba sa Laguna ay nagbibigay pa rin ng suporta sa mga nag-aalaga ng baboy sa kanilang nasasakupan. Lalo na ngayong dumating ang FeedPro at paraang PIGS na tiyak na makatutulong sa mga nag-aalaga. Bawas sa mga gastusin, gawain sa alagaan. Yan po kabayan ang mga biyaya ng pakaing FeedPro at paraang PIGS. Ang lahat ng ito mula sa Extension Service ng ating palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang FeedPro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko.
Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, sa huling bahagi ng ating programa dito sa YouTube, muli po nating tatalakayin ang isang hinahanap-hanap na proyekto ng maraming nanonood sa ating palatuntunan, ang ukol sa pag-aalaga ng pugo. Quail, kabayan, pagkalipas lamang ng ilang sandali. Do you want to learn advanced meat processing? In GSK Gabayan sa Kabuhayan, there are 5 recipes that you can learn. More corned beef, Canton sausage, cordon bleu, and beef tapa. Join our advanced meat processing seminar. Para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo, kabayan, ang isang proyektong libong kababayan natin ang gustong pasukan ay ang pag-aalaga ng pugo, quail production. Kaya't naitatanong sa ating alamin kung may malaking market ito sa Pilipinas. Alam po ninyo, kung market ang pag-uusapan, kabayan, may kasabihang nakuha ko po sa mga pantas sa pag-aalaga ng hayop, sa mga tulad ng mga sinasabi po natin. Kung bubuo ng mga kampanya sa sektor na ito ng pananakahan at pangisdaan, ang natutunan ko po, kabayan, if your intention is to go into something good, na inaakala po nating may magandang resultang makukuha, magandang pasukan o ayusin. Halimbawa sa pag-aalaga ng iba't ibang uri ng halaman, hayop o isda sa pananakahan at pangisdaan. Pag-aralang mabuti muna, kabayan. At kung ang mga ito ay bahagi po ng hilig ninyo, pasukan po ninyo. Ang pagsikat nito o pagunlad ay nasa sa inyo na, kabayan. Ang payo pa ng mga pantas, you have to create the market. Kayo ang magpapasikat nito sa pamilihan. Kaya't ito ang ginagawa ng ating alamin. Tulad ng sa pugo, dati nang ito ay naging sikat. At ngayon ay umaani na muli ng popularity sa mga nais na mag-alaga. Sigurado po na lalaki ang market nito sapagkat maraming mapaggagamitan ang pugo, karne at itlog sa pagluluto at iba pang mga paraan. Pugo o quail production, kabayan. Nung araw, ayaw mo pa. Kasi nung araw, wala ako rito, nasa Saudi Arabia. Yun ang sinasabi ko, baka mainggit yung mga OFW kung si Loreto na galing sa Saudi Arabia, saan parte ng Saudi Arabia? Halos buong Saudi? Saudi ho, iniikutan ko. Ano ang trabaho mo doon? HVAC technician po. Anong tawag doon? HVAC. Ano yung HVAC? Heating and ventilating air conditioning. Heating and ventilating air conditioning. Technician. Bakit ayaw mong gawing malamig itong puguan mo? Baka po atras ang itlog mo. Baka hindi mga itlog ang tinamaan ng kulog na mga ibon. Ano? Okay. Nung nakita mo, bumalik ka rito, nag-iisip pa siyempre ng negosyo at hanap buhay. Ayaw mo naman nung magiging isang technician naman, ano ha? Gusto mo sa agriculture. Bakit pugo naman ang naisipan ninyo? Kasi mas maganda yung pugo. Yung araw-araw nakikita mo yung kita mo. Sa itlog na lang makikita mo kung ilang production ang binibigay nila. Oo. Nakikita mo kung magkano ang kita mo sa mga pugo. Inassess nyo ba ni Marife na meron tayong merkado? Ito bang mga taga-Pampanga, taga-Magalang, kumakain ng itlog ng pugo? Ano bang mangyayari dito kung mag-aalaga kami? Inassess mo yung merkado? Tinignan mo? Oo, tinignan ho namin. Actually ho, itong mga itlog namin tumatakbo ng lawag. Nakakarating ng lawag? How do you market your eggs?
May isa po kaming bali ahente, siya ang nagdadala sa Kumukuha na. Okay, so makailan ang production ninyo araw-araw sa itlog ng pugo? Hindi ho permanente ang itlog ng pugo eh. Oho. Sa ngayon ho, bumaba ang itlog ng... Bakit po bumababa, Kaloreto? Kasi ho, nasa panahon. Pag mainit ang panahon, nai-stress ang mga pugo. Kaya medyo bumababa ang production ng... Mga ilang porsyento ang pinakamataas at ilang porsyento ang pinakamababa? Halos mga 95% po. Mataas. nakukuha. Pagka pinakamababa? Ang mababa po, mga 70%. Pero may kita pa rin kahit papano? May kita pa rin po kahit papano. Muli kabayan, masasabi nating muling bumabalik ang pag-aalaga ng pugo sa Pilipinas. At ito ay ating binibigyang alalay. Hindi mahirap alagaan. Maliit na espasyo ang kailangan. Maraming pakaing pwedeng maibigay. Layer feeds at broiler feeds available po sa ating bansa. Pwede ring haluan ng mga likas na butil at halamang makatutulong sa kanilang kalusugan at pangingitlog. Isipin na lamang natin kabayan na ang pugo ay from the wilds. Malakas ang katawan, likas, malusog ang mga ito, at pwedeng magbigay ng kita at pagkain sa inyong buhay. At mabalik po tayo sa kasabihang, for a project, we can always create the market. Pugo, quail production kabayan sa ating palatuntunan. Ito po ang inyong likod ka Jerry Geronimo ng Palatuntunan. Ating alamin. Kabayan, subscribe po kayo para po sa ating palatuntunang ating alamin sa YouTube. Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa palatuntunan ating alamin.